Napakainam na pag-aralan ang mga kabanata noong unang panahon kung saan ang mga propeta ay nagpahayag ng kalooban ng Diyos para sa mga tao. 2 Kings 6:8-10. Time after time, when the king of Syria was at war against the Israelites, he met with his officers and announced, "I have decided where we will set up camp." Each time, Elisha would send this warning to the king of Israel. "Don't go near there. That's where the Syrian troops have set up camp." So the king would warn the Israelite troops in that place to be on guard. Ang Israel, laging may giyera. Laging may kaaway. At natural lang dahil maraming grupong nag-aagaw-agawan sa kaprasong lupa. At noong panahon na atin ngayon pinag-aaralan, si Elisha yung propeta. Yung mga malalakas na mga sundalo ng Syria, kapag nagbabalak sila na dito sila magkakampo, doon sila hihimpil, nalalaman ni Elisha na propeta. Pinasasabihan niya ang hari, huwag ka doon magpadala ng mga sundalo mo dahil nandun yung mga Syrians. Huwag kayo doon dumaan dahil matatambangan kayo. Yun ang napakahalaga niyang ministry. Iniiwas niya ang magkabilang panig na magkatagpo at magsalpukan. The prophet was a blessing to Israel even at war and even for warfare, though he was not a soldier. So the blessing he brought was prevention of encounter, of violence, the prevention of bloodshed on both sides. Napakarami kasing namamatay sa digmaan. Maraming babae ang nagiging balo, maraming mga ina, mga magulang ang nawawala ng anak, at maraming mga bata, mga anak ang nauulila. Dapat maiwasan ang di naman laging kailangan, at in fact kahit kailan na hindi kailangan, na patayan. At dyan pa lang meron tayong mga matututunan mga kapatid, how to prevent violence according to Elisha. Violence not only in the battlefield, but violence at home, violence in our very social circles. Unang-una, nakita natin dito, be committed to peace. Be committed to non-violence. Kailangan tayo, lalo ang mga anak ng Diyos, ay malinaw sa atin na ang ating goal ay kapayapaan, hindi gulo. Magkasundo-sundo, hindi mag-away-away. Magkaroon ng katahimikan, hindi yung lagi tayong manalo. Kasi pag gusto natin laging manalo, may matatalo. At yung natatalo, laging gaganti. At pag gumanti yung natatalo, simula na naman ang gulo. At pag magulo, may mananalo uli, may matatalo na naman, walang katapusan. At ganoon din kumisan sa mag-asawa. Sa kagustuhan ng lalaki o ng babaeng manalo, sa kanilang awayan, sa kanilang mga salitaan, sa kanilang mga tunggali, laging may natatalo na naghihintay lang na makaganti. Nagtatanim ng sama ng loob. Ganun sa mga magkakapatid. Ganun sa magkakaibigan. Tuwing merong gustong manalo at tuwing merong may nananalo, humahaba ang gulo. Hindi naman kasi pumapayag yung natalo na paapi na lang lagi. Naghihintay lang ng pagkakataon para makaganti. But Elisha prevented bloody clashes. He did not promote ambushes or massacres. Ibinubunyag sa kanya ng Diyos ang lihim at ang iniisip ng kalaban. Alam niya kung nasaan ang mga kalaban, pero ang impormasyong ibinibigay niya sa hari ay hindi para mapagsamantalahan nila na alam nila kung nasaan ang kalaban at pwede nilang tambangan, pwede nilang imasaker, kundi iniiwas ni Elisha na magsalpukan ang dalawang panig. At napakahalaga na umiiwas sa gulo, especially if you were weak. The weak should resort to diplomacy. And the strong should be gentle and magnanimous. Yun ang talagang kalooban ng Panginoon. Dapat ang mga anak ng Diyos, because it's all about Jesus, we should say no to religious wars. Ang nakakapagtaka, merong mga Kristiyano daw, mga mananampalataya at tagasunod ni Jesus, pero ang gusto ay gera, gusto ay religious war. Isuong ng isuong ang mga iniisip nila ay anak ng Diyos, ilaban sa mga hindi anak ng Diyos.
Hindi matatapos ang kaguluhan, yung violence sa mundo, lalong-lalo kung may religious wars. In fact, most of the wars fought in all of history were religious in nature. Kaya kung gusto natin maging it's all about Jesus, maging talagang tunay na espiritu ni Jesus ang naghahari sa buhay ng mananampalataya, hindi ka war freak, hindi ka violente, hindi ka aggressive. Sasabihin mo, pag hindi ako aggressive, pagsasamantalahan ako, no, kailangan meron ding rule na uma-apply sa kabilang panig, doon sa malakas, doon sa aggressive. At babalikan natin yung puntong yon. How else do you prevent violence, avoid and prevent open confrontations, as we have seen and already been discussing? Elisha directed his people away from that. Hindi niya isinusuong sa gulo, iniiwas niya. At dapat ganun tayo sa ating mga mahal sa buhay. Ikaw si babae, nakasakay ka sa jeep. Yung katabi mong lalaki sa kabila, kalabit ng kalabit sa'yo. Yung katabi ba namang asawa mo o boyfriend mo o anak mong lalaki dito sa kabila naman, isusumbong mo pa yung kumakalabit sa'yo. Ang ginagawa mo actually, isinusuong mo yung asawa mo o yung kamag-anak mo sa panganib, sa gulo, sa away. Daddy, kinakalabit ako. Ano gusto mo? Makipagsuntukan yung asawa mo na kahit natatakot, siyempre magtatapang-tapangan. Kung matino kang babae, yayayain mo na lang yung asawa mong bumaba, lumayo, dahil isusuong mo siya sa gulo. Do not situate angry enemies at the same place and time. At dapat i-apply natin ito sa ating buong pamilya, mga magkakaibigan, kahit sa office. Pag merong parehong galit, huwag niyong pagtagpuin muna. Huwag niyong paglapitin. Dahil sa kaliit-liitang excuse, sasabog yung galit na kinikimkim nila sa kanilang loob. At yun ang ginagawa ng propetang si Elisha. 2 Kings 6:11 to 12. The king of Syria was furious when he found out what was happening. Nalaman ng hari ng kabila, nabistado pala ng propetang si Elisha ang mga plano nila. Or hindi pa niya alam, at this point, na si propetang Elisha ang dahilan, pero alam niya na nalalaman ng kabila ang kilos nila, kaya nagalit siya. He called in his officers and asked, "Which one of you has been telling the king of Israel our plans?" "None of us, your majesty," one of them answered. "It's an Israelite named Elisha. He's a prophet. So he can tell his king everything, even what you say in your own room." Sabi, hindi naman po kami yung nagsasabi sa kalaban kung anong plano nyo. May propeta sa Israel, si Elisha, na maski iniisip nyo sa sarili nyong silid, ay alam, wala tayong mailihim sa kanya. This is prophetic power at work. Anong laban mo dyan? Iniisip ng king of Syria, meron. 2 Kings 6:13 to 14. Find out where he is, the king ordered. I'll send soldiers to bring him here. They learned that Elisha was in the town of Dothan and reported it to the king. He ordered his best troops to go there with horses and chariots. They marched out during the night and surrounded the town. Yun pala may propeta ang Israel, alamin nyo kung nasan at ipadadakip ko agad-agad. Nalaman nila na nandun pala sa ganitong bayan, sa Dothan, itong si Elisha. Kung kaya naman, lumusob ang pinakamagagaling na kawal ng hari ng Syria, nakasakay sa mga mabibilis at matitibay na mga chariots, at ito ay hinihila ng mga malalakas at mabibilis tumakbong mga kabayo. The best of the Syrian soldiers to capture the prophet. So you see here a very dramatic, impending confrontation. Military might versus the man of God versus spiritual power. Dito mag-uumpugan, magbabanggaan ang dalawang kapangyarihan, kapangyarihang physical, panglupa, at kapangyarihang spiritual, makalangit. Pero sabi na
sa Zechariah 4:6, I am the Lord all-powerful, so don't depend on your own power or strength, but on my Spirit. Huwag daw umasa at sumandal sa mga pansarili lamang na lakas, kundi sa Espiritu ng Diyos umasa. The Lord is the refuge for the weak and the check to the strong. Nagbibigay talaga ang Diyos ng balanse. Siya ang pwedeng takbuhan ng mahihina at siya naman ang pwedeng sumupil, pumigil sa mga sobrang malalakas. Psalm 20, verse 7, some people trust the power of chariots or horses, but we trust you, Lord God. Napakalinaw ng sinabi ng Zechariah at ng Psalm. May mga nagtitiwala sa lakas na panglupa, pero kaming mga naniniwala sa inyo, Diyos, kaming mga anak nyo, nagtitiwala kami sa inyong Espiritu, sa inyong kapangyarihan. Hindi ibig sabihin na walang kwenta yung physical strength, na walang kwenta yung physical prowess, pero nawawalan nyo ng kwenta kung doon ka lang aasa na wala namang kakambal at kasamang espiritualidad. At lalong walang kwenta yon kung doon ka aasa at ipanglalaban mo sa kalooban ng Diyos. Pero yung lakas, talino, husay, napakaganda niyan kung gagamitin mo ayon sa kalooban ng Diyos at sa paggawa ng kanyang ipinagagawa sa atin. Pero kung ibabangga mo yan sa Diyos, wala kang kalaban-laban. At kung diyan ka aasa na walang connection sa Diyos, mali ang inaasahan mo. 2 Kings 6:15, when Elisha's servant got up the next morning, he saw that Syrian troops had the town surrounded. Sir, what are we going to do? He asked. So nung gabi, lumusob ang mga kabayuhan na ito, mga chariots. At nung umagang-umaga, ang assistant, ang male servant ng prophet, ay maaga siyempre nagising. Lumabas siya sa kanilang bahay o sa kanilang tent, kung saan man sila nakatira, para maghanda siguro ng pagkain, para maglingkod sa kanyang among propeta. Ang mga propeta nun ay laging merong mga male assistants, at maging si Paul ay laging merong ganon. At paglabas ng male assistant na ito, nagulat siya, at kung may bit-bit man siyang palanggana ng tubig o pitchel, baka maaring halos mabitawan niya ito, dahil nakita niya nakapaligid sa kanilang kapitbahayan, lalong-lalo sa kanilang bahay, ang mga kabayuhang sundalo ng kalaban. At agad-agad niya na tinawag ang pansin ng propeta, ano po ang ating gagawin? Naliligid tayo ng mga kalaban, ng mga sundalo, naka-chariot pa. So the servant discovered an alarming development. Naturally, the servant saw what was visible to the naked eye. Dahil servant lang naman siya ng prophet at hindi siya yung prophet, may nakikita siya pero limitado. Ang nakita niya, yung physical reality, natakot tuloy siya. The servant was gripped with fear and therefore expressed his concern. The mighty Syrian elite troops surrounding the town. When you look at and when you see only what is normally visible, you could have much to fear or to worry about. Pag ang tinitingnan lang natin, tinititigan, pinapansin ay yung nakikita ng mata, marami talagang nakakatakot. Pag nilimitahan natin ang ating sarili sa human reason, sa practical, sa visible, maraming nakakatakot sa buhay. What the naked eye sees could scare you. Meanwhile, may iba pa bang realidad na dapat makita bukod sa nakita ng servant? Kaya nga may servant, may prophet, iba yung prophet at iba ang nakikita ng prophet. 2 Kings 6:16 to 17. Don't be afraid, Elisha answered. There are more troops on our side than on theirs. Then he prayed, Lord, please help him to see.
And the Lord let the servant see that the hill was covered with fiery horses and flaming chariots all around Elisha. Ganito ang isang artist rendition ng nakita ng katulong. Sabi ng propeta, Panginoon, marapatin mong makita nitong aking assistant ang dapat niyang makita para hindi siya matakot. At dininig ng Diyos ang panalangin ng propeta, ibinukas ang spiritual eyes ng katulong na nakasara kasi physical eyes lang niya nakabukas. At nakita niya, nililigiran sila, pinaliligiran, ipinagtatanggol ng mga naglalagablab ng mga kabayuhan at mga chariots at mga anghel. Kaya naman pala, hindi makasugod-sugod itong mga Syrian army na nakaporma lang sa kanilang baligid. Hindi maka-advance. Sila pala'y naliligid ng proteksyon ng Diyos. At dahil ang ipinadala ng Syria ay mga horses and chariots, edi ganung itsura din ang ipinadala ng Diyos. So kung ang ipinadala dyan ay mga tangke, edi tangke din ang ipapadala ng Diyos. Kung ang ipinadala dyan ay anuman, yun din ang ipapadala ng Diyos. Tinutumbasan at inihigitan. The difference between prophets and common people is that prophets see. Prophets perceive. At doon mo malalaman ang isang palatandaan kung isang propeta ay totoo. Nakikita niya ang hindi nakikita ng karaniwan. Nauunawa niya ang hindi nauunawa ng karamihan. At dahil doon, ang isang paa niya ay nakatungtong sa spiritual world. At ang isang paa ay nakatungtong sa physical world. At sa pamamagitan niya, lumilipat mula sa spiritual world ang karunungan, ang turo, ang pagpapala patungo sa physical world. Ibinibigay, ipinapakain, itinuturo, ipinapakita sa katulad nitong servant na on their own walang kakayanan because they were not gifted as prophets. At dahil naman ang isang paa ay nakatungtong sa world, sa physical world, at ang isa ay sa spiritual world, nadadala naman ng propeta sa spiritual world yung mga pangangailangan, hinaing, mga panalangin, mga hiling ng mga nandun lang sa physical world. That's why the office of the prophet is an office of the priest. It is also the office of the artist. Namamagitan sa dalawang magkaibang daigdig. Bakit ang artist ay priest? Halimbawa, ang musical composer, may naririnig na siyang musika sa spiritual world na hindi nadidinig ng mga tao, ng katabi niya, ng asawa niya, ng kaibigan niya. Pero ngayon ay susulatin niya yung mga notes, tutugtugin niya, maririnig ngayon ng mga taong ang tenga ay physical lang. Pag ginawa ng physical yung tugtog, madidinig na yung mga karaniwang tao, pero galing yun sa spiritual world. Ang isang pintor, halimbawa, sa kanyang mata ay kitang-kita na niya isang napakagandang painting, isang eksena, mga kulay, mga hugis, pero hindi naman nakikita ng mga kasama niyang tao lamang at ordinaryo. Pero oras na ang nakikita niya ay iginuhit na niya, kinulayan, ipinakita sa mga tao, doon pa lang makikita ng mga tao yung noon pa'y nakikita na ng pintor. Ganon din ang sculptor. Yun ang lililok ng bato o kahoy o anuman. Pag nakakita sila ng isang malaking tipak na bato, ang nakikita na ng sculptor, yung finished sculpture. Kasi kita niya eh. Dahil lang sa skill, lililukin niya, uukain niya yung bato para maging physically visible to others what had always been visible to him as an artist. Kaya doon mo malalaman ang tunay na artist, ang tunay na propeta, ang tunay na priest. Sa pamamagitan nila, ang mga karaniwang tao nakakakita ng kung sa kanila lang hindi nila makikita. Nakaalam ng kung kanila lamang ng mga skill, hindi nila malalaman kahit kailan. Doon mo malalaman if a prophet ministers to you. Pag napapabuksan niya sa pamamagitan ng dalangin at ng kakayanan, yung isip mo, mata mo, tenga mo, na kung ikaw lang ang aasahan, ay wala namang makikita, kundi yun lang nakakatakot.
Yun lang bato, walang sculpture. Yun lang ingay, walang music. Yun lang mga kulay-kulay, walang organized painting. At yan ang ginawa nitong si Prophet Elijah. Ipinakita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa kanyang katulong, sa kanyang assistant, yung hindi nito nakikita. Mapalad ka kung binigyan ka ng prophetic gifts. At kung di ka binigyan, bumuntot-buntot ka at dumikit-dikit doon sa meron kasi doon ka mapagpapala. At magiging pagpapala kayo sa isa't isa. Dahil nakita ninyo, pinaglilingkuran niya yung kanyang among propeta ng physical services, material services. Aba, ang ibinibigay naman sa kanya, spiritual blessing. Nakakita siya ng mga anghel na kahit ano pang pagsisirko-sirko ang gawin niya sa buhay, hindi mangyayari kung hindi sa tulong ng propeta. But what is important to remember here is that the man of God is more than adequately protected. So Elijah calmed and assured the worried and the scared servant. He prayed that his servant could see what was invisible to the naked eye. Spiritual leaders, when they are genuine, see both sides. They straddle both worlds. This is a sign of real and genuine giftedness. So the servant saw the flaming horses and chariots surrounding and protecting the prophet. And because he was on the side of the prophet, pati siya, meron na rin protection. Kaya naman pala, hindi makasugod, hindi makatuloy, hindi makapanakit, at hindi makapangdakip itong mga Syrians na ito. Though they had horses and chariots, the number of those that God sent to protect the prophet was so much superior, so much more than those that were sent by the king of Syria. The invisibility of God's protection does not mean absence of it. It does not mean it is non-existent. Kung di man natin nakikita lagi ang proteksyon ng Diyos, hindi ibig sabihin ay wala. Mayroon, hindi lang nakikita ng mga karaniwang nilalang. Pero laging ang presensya ng Diyos ay nandun. Laging ang proteksyon niya ay nandun. Kailangan lang na makita mo, at kung hindi mo nakikita, maramdaman mo, at kung hindi mo pa rin nararamdaman, ipakita at iparamdam sa iyo ng mga nakakaramdam para mapayapa ang iyong loob. Para matahimik ang mga takot at pangamba. Battles have moral and spiritual dimensions. Make sure you fight on God's side. Now, the moral issue here is not Syria's war with Israel. Natural lang na makigera naman ang Syria because of national interest. Kasi yung lupain din niya, pinapangalagaan din niya, ayaw din niyang basta-basta na lang ibigay sa iba. Hindi yun ang issue. The issue is Syria's military being used against a non-violent man of God. Yun ang tunay na issue. Mga sandatahang lakas, ginagamit sa isang wala namang sandata at wala namang physical lakas na propeta. But God protects His prophets and His anointed ones. Isang bagay na hindi natin dapat limutin kahit kailan. Hindi pinababayaan ng Diyos ang mga tunay niyang hinirang. Psalm 105:15, do not touch my anointed ones. Do my prophets no harm. Malinaw ang utos ng Panginoon. Huwag mong kakantiin, huwag mong gagalawin, huwag mong sasaktan ang mga hinirang niya. Or, according to the contemporary English version, the same verse, don't touch my chosen leaders or harm my prophets. Now, this verse and other similar ones refer to definite prophets of the Old Testament. They refer to definite kings and leaders called and chosen by God. Linawin natin ito. Hindi ko mo religious leader in any place, anytime, prophet na nga according to definition. Kahit tinatawag niya ang sarili niya na prophet.
Diyos lang ang nakakaalam kung sino ang tunay niya mga prophets. Kung sino ang mga tunay niyang hinirang. At yun ang may protection. Kasi alam niyo kung bakit ko ito nililinaw, marami nagtatanong sa akin kahit sa Facebook. Meron sila mga religious leaders na sobrang abusive. Talagang abusive. Hindi ka mapamaniniwala na abusive. Tapos sinasabi niya, huwag niyo akong babanggain, huwag niyo akong kakalabanin, huwag niyo akong sasalungatin. Dahil sa mga verses na ito, that God protects His anointed ones. Yes, it's true. God protects His anointed ones. Pero true ba na yung abusadong leader na yon ay anointed nga? O siya lang ang may guni-guni na anointed siya? Yun ang dapat natin paghiwalayin, yung dalawang realidad. Hindi ko mo religious leader ay anointed. At hindi lahat ng anointed ay religious leaders. At hindi ko mo leader ka, Diyos lang naglagay sa iyo doon. May inilalagay ang Diyos at merong siya lang nagsiksik sa sarili niya para malagay siya doon. Dapat nating i-protect ang mga mananampalataya from the abuse of those who style themselves as prophets and then exploit the people. At pag sinasabi sa Bible na do not touch my anointed ones, those were actually referring to real people, prophets and kings of the Old Testament. While there are still true prophets today, nobody really knows for sure who and where they are. So suriin mo, bukas ba ang mata niya? Nabubuksan ba niya ang mata mo sa hindi mo nakikita? Nadidinig mo ba through him or her ang hindi mo nadidinig sa iyong sarili lang? Baka nga siya ay gifted with prophecy. Pero huwag basta-basta ibinibigay ang title na to kahit kanino na lang, lalo't nakakakita ka ng mga babala, mga senyales na abusive siya. At sinasamantala niya ang kanyang religious office. This could be so gravely abused by pursuers, by pretenders, by fakes, by false prophets, by just any religious leader. Balik tayo sa prevention of violence. How do you prevent violence? Even in your own home, in your life. Be as secure as possible. People who feel secure are calm. They do not panic and they do not instantly resort to violence. Pag ang tao hindi insecure, kumbaga ay secure nga siya, pag ang tao ay tiyak sa kanyang sarili, alam niya kung saan siya nakatayo, hindi siya nalilito. Pag ang tao ay nakakaalam kung ano ang pwede at kaya niyang gawin, lalo't siya ay mayroong lakas naman, may kakayanan, hindi siya madaling magalit. Hindi siya aggressive. Hindi siya lagi na naglalakas-lakasan, nagsisiga-sigaan, kasi hindi niya kailangan. Kasi alam niya kung sino siya. And that was why Elijah was calm. He knew that he was blessed and protected by God. There's no reason to be overly aggressive or even to be overly defensive. Relax lang siya kasi alam niya kung sino siya at alam niya kung sino ang Diyos niya. Sa buhay natin mga kapatid, work at being secure. Marami mga tao insecure kasi ignorant. Hindi nila alam ang mga bagay-bagay kaya nagtatapang-tapangan, nagagalit-galitan para huwag mong matanong dahil baka malaman mong di niya alam. Maraming mga tao insecure about their looks. Kaya ayaw nila na natitingnan, nasusuri, napupuna. Ayaw na nabibigyan sila ng mga suggestions kasi nagmumukha silang kawawa, nagmumukha silang hindi marunong. Ito talaga namang hindi sila marunong. Kasi kung tunay kang marunong, alam mo kung anong alam mo at alam mo kung hindi mo alam, pag may nagtuturo sa'yo na hindi mo alam, magpapasalamat ka pa eh. Kaya ang mahirap na kausap na tao, hindi yung successful, kundi yung walang success sa buhay. Madaling kausap, yung mga tunay na mga matatagumpay, mga tunay na marurunong, mga tunay na meron, may kakayanan. Kasi hindi na nila kailangan makipaglabanan eh. Hindi nila kailangan laging patunayan kung sino sila. Ang mahirap kasama yung lagi nalang pinuprove kung sino sila. Kasi insecure. That's why sa life, sa buhay,
gusto nating mas payapa ang buhay, work at being strong spiritually. And if you can, work at being strong physically, be healthy, be as economically prosperous as possible, so you don't have to be insecure and you don't have to overly defend yourself all the time. Do what you can to secure your life so you don't need to panic. You don't need to be offensive just to defend yourself. Kumisa naman, ayaw lang nating masaktan kaya tayo na yung naunang nananakit. Ayaw mo lang maapi, kaya nagtatapang-tapangan ka. Ayaw mo lang masukol, magipit, kaya nagagalit-galitan. Pero kung aalisin natin sa buhay natin yon, payapa ang loob natin, hindi tayo kailangan maging mabalasik, hindi tayo kailangan maging agresibo. Defensive people usually are also very offensive people. May nasasabi ka lang, galit agad. Kasi may nasasaling, may nagagalaw na amor proprio. Insecure lang pala. So the prophet was secure. He could afford to be kind and to be calm. 2 Kings 6:18. As the Syrian army came closer, Elisha prayed, Lord, make those soldiers blind. And the Lord blinded them with a bright light. So, hinayaan naman ng Diyos na lumapit-lapit pa para madramatic lalo ang encounter yung mga kabayuhan na army ng Syria. At dinalangin ng propeta, Lord, bulagin niyo po sila. At binulag sila ng Diyos ng nakasisilaw na liwanag. Didinig ng Diyos ang prayer ng prophet. James 5:16, the prayer of the righteous is powerful and effective. Yung mga matutuwid na tao, marigaluhan kang ipinanalangin ka, aba napakalaking regalo yon. Because the prayer of the righteous is powerful and effective. 19 to 21, as we continue the story, nabulag ang mga hukbo ng Syria. Elisha told the enemy troops, you've taken the wrong road and you're in the wrong town. Follow me, I'll lead you to the man you're looking for. Elisha led them straight to the capital city of Samaria. When all the soldiers were inside the city, Elisha prayed, Lord, now let them see again. The Lord let them see that they were standing in the middle of Samaria. The king of Israel saw them and asked Elisha, should I kill them, sir? Sabi nitong si Elisha, ang totoo niyan, maling lugar ang pinuntahan nyo at maling tao ang hinahanap nyo. Dadaling ko kayo sa tamang lugar, aakayin ko kayo patungo sa tamang tao na dapat ninyong puntahan. At palibas at bulag yung buong mga troops, sumunod sila sa pag-akay ni Elisha doon sa nangunguna at sila ay dinala ni Elisha sa kalagitnaan ng kanilang capital city. Sa loob ng kanilang muog, naliligid ng kanilang mga sariling kawal. At nung ipinanalangin ni Elisha, Lord, buksan niyo na po ang mata nila, bigla silang nakakita na nawala na silang kalaban-laban dahil nandun sila sa loob ng syudad ng mga Israelites. At sabi ng hari kay Elisha, Ginoo, ipapapatay ko na ba silang lahat? Kita nyo, gusto naman agad ng king, violence. Eto na nga naman, no? Corner na corner na nila ang kalaban. May giyera, papatayin na. Pero sabi ni Sun Tzu, yung isang philosopher ng ancient China, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. And for sure, galing sa peaceful spirit of God yung ideya na yan. Diplomacy first before war. So anong lesson ni Elijah sa atin? Deflect aggressive and violent energies. Yung mga hukbo ng Syria, buong-buo na sa loob nila na may gagawin silang marahas. Meron silang dadakpin. Meron silang misyon. Psych up na sila. Nagsusumabog yung lakas sa kanilang bawat bisig. Dapat may gagawin sila. So anong ginawa ni Elisha? In all wisdom, hindi niya pinigil, hindi niya pinahiya, hindi niya ginalit. Sabi niya, dadalhin ko kayo sa dapat niyong kalagyan. At siyempre, sa paglipas ng oras, sa paglalakbay nila, bulag pa naman,
marami na sa mga energy noon naubos. Humupa na ang loob, lumamig na ang mainit nilang damdamin. At nung malamig na yon, hupa na, tsaka pinabuksan ni Elisha ang kanilang mata, nagustuhin man nilang lumaban, ang laki na ng walang energy at gana para lumaban. At ito ang galing ni Elisha in preventing bloodshed, in preventing violence. He directed and channeled the troops' eruptive power. Pag may malakas na daloy ng tubig, hindi mo dapat harangin. I-channel mo lang na pumunta sa gusto mong pupuntahan niya. Yun ang ginagawa ng mga dam. Bakit mo haharangin? E di, ikaw ang naanod. Ibaling muna sa iba. Hindi niya basta binangga at pinigil yung galit. Galit, pipigilin mo sa sabog. Babanggain mo, ikaw ang matadaganan. May lesson tayo mga kapatid agad-agad. I-apply nyo agad sa buhay. Huwag nyong babanggain ang galit. Kahit sino pa yon, kahit kayo yung amo, kahit kayo yung malakas, kahit kayo yung makapangyarihan, kahit maliit na langgam, pag galit, makakakagat. Magpakatalino kayo. Huwag nyong babanggain ang galit. Kasi ang galit, nagdidilim ang paningin. Hindi na ngangatwiran. At ang galit, may lakas na hindi available sa mga taong relaxed. May adrenaline power sila. At kung may kalaban kayo mga kapatid, huwag nyo silang papalakasin. Paano napapalakas ang kalaban? Galitin ninyo, lalakas sila. Huwag na huwag nyong gagalitin ang kalaban nyo. Yung ipoprovoke nyo, tutoksohin ninyo, yung sige nga, hawakan mo nga yung tenga niya kung talagang matapang ka. Hawakan mo naman yung tenga niya, nagagalit na nga siya. Naiinis na nga sa'yo. Pagsasabihan mo pa ng masakit, susumbatan mo pa, magbubunga nga ka pa, ginagalit mo. Pag ginagalit mo ang kalaban, pinapalakas mo siya laban sa'yo. Naghahanap ka ng sakit ng katawan. At makikita mo yun pag di ka nag-ingat. Bakit mo naman papakalakasin ang kalaban mo? Di dapat pahinain mo? At yun ang ginawa ni Elisha. Pinahina. Hindi binangga, pinagawa ng isang bagay na nakakapagod. Magbabiyahe sila ng bulag. Tapos, pagod na pagod na, tsaka niya dinala doon sa harap ng kalaban, kanina man, nasa gana yung lumaban, ngayon hindi na. Humina na. Kaya sabi ng King of Israel, papatayin ko na bang lahat sila? Kasi kayang-kaya na niya Ipinapatay ba? 2 Kings 6:21-22, the king of Israel saw them and asked Elisha, "Should I kill them, sir?" "No," Elisha answered. "You didn't capture these troops in battle, so you have no right to kill them. Instead, give them something to eat and drink, and then let them return to their leader." Iba namang klase makigera itong si Elisha. Pwede nang patayin, puksain ang kalaban. Sabi niya, no. Magluto kayo, maghanda ng maraming pagkain, at inumin, pakainin sila, busugin, painumin, at saka pauwiin sa kanilang leader. The king knew well as to defer to the prophet and ask the prophet what to do. Kung ikay malakas, makapangyarihan, pwede mong gamitin yon, tapos hindi ka humihingi ng payo sa marunong at maka-Diyos, pwede ka magkamali. Pero humingi siya ng payo, papatayin ko na po ba, Ginoo? At sabi ng prophet, no, you don't do anything like that. Wala kang karapatang patayin sila kasi hindi mo naman sila nabihag habang naglalabanan kayo. Dinala ko sila dito, walang labanang nangyari, so hindi mo sila bihag. You know, the prophet was observing the protocol of war. May protocol ang giyera kung sinong pwede mong ikulong, anong pwede mong gawin. At sabi ng prophet, no, you don't have a right to do that kasi hindi naman kayo naglalabanan at natalo sila Walang labanang naganap. So Elisha advises adherence to war protocols. He prescribes hospitality and kindness. And again, Elisha prevents bloodshed.
How to prevent violence, counsel against violence. Magpayo tayo ng kapayapaan, hindi ng gulo. Nagtataka ako, maraming Christian ngayon gusto nila isuong ang Israel sa lahat ng giyera sa mga kalaban at gusto nila suportahan ng suportahan. Giyera, giyera, giyera. I don't think that's what Jesus would counsel. And that's not what Elisha did. Sabi ni Elisha, alam mo, imbes patayin mo sila at saktan, pakainin mo, busugin mo, painumin, at pauwiin. Hindi ginalit ni Elisha yung mga sundalo na pwede nilang patayin, pero magagalit yung hari at yung mga sundalong nandun pa sa kanilang bayan, lulusubin sila. Counsel against violence, especially if it is misplaced, unnecessary, and counsel against violence if it is convertible into kindness. Opportunity to. Sabi ng makikitid ang utak, pagkakataon na natin para sila gantihan at patayin. Pero sabi ng propetang matalino at makadiyos, pagkakataon natin para ibahin ang kanilang isip. Palambutin ang kanilang puso. Pagkakataon natin para gumawa ng mabuti. Huwag sayangin ang pagkakataon na ito. Alam niyo, ang matatalinong tao, ang pinagkaiba niyan sa hindi matatalino, nakakakilala sila ng golden opportunities. This was an opportunity to put this war to an end, not to add fuel to it. Pwede mo silang patayin. Naka-advance ka ng isang hakbang, pero gaganti lahat ang kalahi niyan, mapapaatras ka ng ilang hakbang. Pero sa hindi mo pagpatay sa kanila para umatras ka ng isang hakbang, pero dahil inalis mo ang galit nila, pinalambot mo ang puso, aabanti ka ng maraming hakbang sa kapayapaan. 2 Kings 6:23, the king ordered a huge meal to be prepared for Syria's army. And when they finished eating, he let them go. For a while, the Syrian troops stopped invading Israel's territory. Nakita niyo ang diplomacy? Pinakain nila, pinauwing busog. Anong report niya sa hari nila? Hindi naman po talaga sila monsters. Akala natin, mabait naman pala sila. Hindi kami inano, kahit pwede na nila kaming lipulin. Pinakain pa kami, pinainom, binusog, at umuwi kaming ligtas na ligtas. Eh syempre, gano'n na lang ang pasalamat ng hari, hindi namatay yung mga elite troops niya. Gano'n na lang ang pasalamat ng mga babaeng ang kanilang asawa ay nandun sa army, ng mga anak na mauulila na sana. Gano'n na lang ang pasalamat ng lahat, na walan sila ng lakas na makipagyera kasi natanggal ang galit. Gusto mong manalo sa biyenan mo? Alam mo ang sagot. Magsip-sip ka. Pakanin mo, painumin mo, i-shopping mo, dali mo sa spa, ipagawa mo ang ilong, ipagawa mo ang pisngi. Love na love ka na niya, na walang ka lang kalaban. Nagkaroon ka ba ng kakampi? The king complied. The enemy was softened by kindness. Brothers and sisters, magpakatalino. Soften aggressive people with gentleness. Elisha's deed was spiritually superior. Hindi pumatol, hindi nakilevel. It was such a class act. May class. Hindi nakipagkalmutan. Hindi nakipagbangayan. Tinanggalan niya ng lakas para lumaban sa kanya. So mga misis na inaagawan ng kerida, pupuntahan nyo, susugurin nyo, hihiyain nyo sa office. Do you think mababawi nyo asawa nyo sa ganong paraan? Dapat meron kayong ibang tactic. Diba? Hindi na nanalo yung nanggagalit, lalo sa asawa. Ba't nyo naman gagalitin ang sarili nyong asawa? Anong mapapala nyo na galit siya sa inyo? May papa ka. Ang hirap-hirap na nga magkapapa. Gagalitin mo pa. O meron kang mommy. How many toads must you kiss in search of your prince?
Siguro pag above 30 ka, 35, ang dami mo nang nahalikang palaka na inaasahan mong magiging prinsipe, pero hindi, palaka lang pala talaga. Nagkakulugo ka pa. Kahahalik sa palaka. Tapos ngayon, nagkaroon, gagalitin mo. Galit na nga sa'yo, lalo mo pang gagalitin, talo ka dyan. Magpakatalino. Matuto kay Elisha. Turn violent energies into kind deeds. Yours and other people's kind deeds. Mga kapatid, pag galit kayo, ang dami yung energy, baliktarin nyo, gamitin nyo sa paggawa ng mabuti para kayo manalo. Kundi man dahil banal kayo, dahil kayo matalino. Gagawin nyo kung anong tama. Proverbs 25, 21 to 22. If your enemies are hungry, give them something to eat. And if they are thirsty, give them something to drink. This will be the same as piling burning coals on their heads. And the Lord will reward you. Sabi, galit palang kaaway nyo, pakainin nyo, painumin nyo. Parang naglagay kayo ng mga nagbabagang mga apoy o nag-aapoy na baga sa kanilang mga ulo at kayo'y may gantimpala. Akala nung iba, sasadistahin mo yung kalaban mo pag susunungin mo ng apoy para siya masunog. May pinanggagalingan kasi itong salitang ito that must be understood culturally. Wala namang posporo nung araw. Walang lighter. Walang mga automatic na mga apoy. Walang baterya. Paano ka ngayon magluluto ka? Paano kung magsisindi ka ng kalan? Magsisindi ka ng oil lamp? Saan manggagaling ang apoy? Bawat bahay, merong isang parang maliit na kalan na abo na laging meron dong baga. Pag mauubos na yun, lalagyan nila ng bagong kahoy para mag-apoy, tapos may baga uli. Wala dapat panahon na mamamatay yung baga na yon. Dapat pinapalitan ng bagong gatong. Para kung kailangan mo ng apoy, merong pagkunan ka ng apoy. Paano kung burara ka ngayon sa buhay at namatay ang apoy? Pupunta ka ngayon sa kapitbahay, kakatok ka doon, hihingi ka ng apoy. At ito yung sinasabi dito. Dahil nung araw, ang mga tao, sinusunong nila sa ulo nila, lahat ang dala nila, para yung kamay nila makakapit sa puno kung bumababa sila ng bundok, makahawak sa mga bagay-bagay kung madulas, kaya wala silang dala sa kamay, sunong-sunong sa ulo. Meron silang mga palayok na sunong-sunong, kaya kahit hihingi sa iyo ng apoy, mga baga, doon ilalagay sunong niya. So hindi yung parusa, hindi pa nanadista yun. Sabi, alam nyo kung may galit sa inyo, pakanin ninyo, painumin nyo, para na ring sinunungan nyo siya ng naglalagablab na mga baga. Ibig sabihin, magkakaroon na siya ng apoy, may magagamit siya sa buhay. Tulungan nyo para mawala ang galit. Yun lang ang ibig sabihin. Take away the wind from the angry sails of your enemies. 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. Huwag suklian ng masama ang masama. Kahit sinuklian nyo at nakaganti kayo, gaganti uli yun. Hindi matatapos ang cycle of violence. Never make people angry. Angry people are dangerous. And angry people are strong. So how do you prevent violence and bloodshed? The best way to beat your enemy is to turn him into a friend. Yun ang tunay na nanalo. Kalaban nyo kahapon, kaibigan nyo ngayon, kasi may ginawa kayong tama. Kalaban nyo kahapon, kalaban nyo pa rin ngayon, wala kayo na panalunan. Kalaban nyo kahapon, kalaban nyo pa rin ngayon, pati nadagdag pa yung kaibigan niya at anak niya at makakilala niya, lalo kayo natalo. Elisha used his prophetic gifts and office for peace. To avoid violence, use yours. Ano man ang inyong kapangyarihan, impluwensya, lakas, gamitin nyo para mag-promote ng kapayapaan. Pag may nag-aaway, pagkasunduin ninyo, huwag kayong kumampi-kampi at huwag kayong magsulsol. Kasi lalaki lang ang gulo. The least that you can do is to stay neutral.
Lalo ang mga nag-aaway sa pamilya nyo, pareho nyong kapatid, huwag kayo dapat kakampi kahit kanino. Lalaki ang gulo. Be neutral. Lalo nakakatanda ka, magpakatalino. Huwag magpe-play favorites. Kahit sa loob mo kuminsan, meron ka ng gustong kampihan para sa kapayapaan, huwag mo na ipakita pa yon. Kasi lalaki ang awayan. Apply this in your life. Use your position, your office, your influence to avoid conflicts and to promote peace. Because people who make peace will be called children of God. And you will harvest what you plant. Mga kapatid, anong mga gulo ang nangyayari ngayon sa inyong pamilya? Sa inyong sambahayan? Sa inyong pinagtatrabahuhan? Sa inyong social circle? Sa inyong church? Magdadagdag ba kayo sa gulo? O gagawin nyo ang dapat gawin ng anak ng Diyos na maging... O ang tunay na puno ng ubas. I am the true vine. We beseech you, O Lord, we ask you to bless us with enlightenment, with wisdom. Turuan niyo pong ipaliwanag sa amin ang kahulugan ng iyong anak na si Jesus, ang tunay na puno ng ubas, the true vine, kung saan lahat kami ay dapat kumapit. Teach us, lead us. In the name of Jesus we pray. John 15, 1-8, ako ang tunay na puno ng ubas. Hindi sinabing ako ay tunay, sinabi ako ang tunay. Very specific, it excludes everything and everyone else. So alam natin na may tinutukoy agad dito na hindi tunay na puno. Kasi bakit sasabihin mong ako ang tunay kung wala namang hindi tunay? So doon pa lang ipe-frame natin ang pag-unawa natin sa katuroang si Jesus ang tunay na puno ng ubas. At ang aking Ama sa pagpapatuloy ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. And this early, we should already decide kung anong application ang gagawin natin sa buhay natin sa katuroan na ito. At syempre, obviously, dapat ma-identify na natin na hindi tayo yung matatanggal na sanga. Kundi tayo yung ipoprune, lilinisin, tatalbusan para lalo pang mamunga. At kasama ng pag-unawang yan ay dapat nating saliksikin. Ano ba talaga yung bunga na pinag-uusapan dito? So, ang patay na sanga, inaalis. Ang buhay na sanga, nililinis. Para mas dumaloy ang life ng vine at mas mamunga ang branch. Dapat mag-decide tayo early on na dapat tayo yung branch na namumunga. At lalo pang mamunga dahil magpapaprune tayo. At sa pagpapatuloy ng Panginoon, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. So nalinis na sila dahil tinanggap na nila ang salita ni Jesus, pero hindi ibig sabihin na tapos na yung work sa kanila. Connected na sila sa vine, pero kailangan pa silang patuloy na linisan, putulan, talbusan at hubugin para mas mamunga. Manatili kayo sa akin, sabi ni Jesus, at mananatili rin ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin dahil ako yung puno. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. At habang maaga, dapat nating malinaw, ano bang ibig sabihin ng hiwalay? At kung wala tayong nagagawa o para ang kulang-kulang na nagagawa natin, malaman agad natin kung anong dapat gawin.
para mamunga ng sagana. Pag sinasabi nitong pananatili, ibig sabihin ni Jesus, hindi kayo bukod sa akin. Remember the imagery, branch, tsaka tree. Dapat nakakabit yung branch sa tree para daluyan ng lahat ng mga nutrients at mamunga. So siya yung tree. So ang tanong, nakakabit ba ako sa tree na ito o sa iba? Doon ba ako kay Jesus, the true vine, naka-attach? Baka naman sa iba. Kasi may tinutukoy siyang hindi true vine. Kasi siya yung true vine. Anong ibig sabihin na nananatili tayo kay Jesus? That His words shape our mind. Na mga naiisip natin, na puproduce ang ating utak, kung ano ang ipoproduce mismo ni Jesus. Doon pa lang, masasukan na natin, nananatili ba tayo? His words shape our heart. Yung bang damdamin, pagmamahal, pag-ibig ni Jesus, yung ba ang nasa puso natin o may iba? That His command shapes our actions. Pang-araw-araw, kilos mo sa nanay mo, kilos mo sa biyanan mo, pakikitungo mo sa workmate, sa friend, yun ba ay hinuhubog ng salita ni Jesus? Again, malalaman natin kung gaano tayo ka-attach sa tree, kung gaano nahuhubog yung ating mga pang-araw-araw na buhay. Hindi tinatanong saan ka member, anong church mo, pabaptize ka ba, anong suot mo, hindi. Dapat kitang-kita sa buhay natin ang bunga ni Jesus. That His life becomes lived in our lives. Na yung ating katawan ay tahanan ng Espiritu ng Diyos at yung buhay natin parang si Jesus mismong nabubuhay sa atin through us. At sa pagpapatuloy niya, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Very dramatic imagery, but mostly misunderstood what it means. Kaya magandang reviewin. So, ang hindi namumunga ay natutuyo, pinuputol, inihahagis sa apoy at nasusunog. So ang picture natin dito is an ongoing fire tulad ng sakalan at ginagawang panggatong yung natuyong sanga. So ang natuyong sanga ay ginagawa nilang panggatong. Anong ibig sabihin nito? Bumababa ang usefulness. Mula sa isang namumungang sanga, naging panggatong. Sayang ang potential. May mas mataas pa sanang magagawa, may mas marami pang mararating, may higit pang dakilang silbi, pero magiging panggatong na lang imbes fruit-bearing branch. Magiging firewood imbes na very, very useful to one and all kasi ang bunga niya ay hindi lang kanya, higit doon, ito ay pinakikinabangan ng marami pa. So, may warning agad yung turo ni Jesus, mamunga o ma-demote. Maging panggatong. Sa pagpapatuloy niya, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y maging mga alagad ko. Jesus is the true vine, and shall we say, the new vine, the source and channel of life. Ano ba yung inakala na dating vine, puno, na source of life? So let's study the old vine. Kung si Jesus yung new vine, the living vine, ano yung old? Hindi naman kasi yan lingid. Nasa Bible din. Psalm 80, 8 to 9. You transplanted the vine from Egypt. It took root and filled the land. So ano yun? Israel was the vine God planted at first. Liberated from Egypt, transplanted in another land, God gave this vine a mission. Be fruitful. May mission ang bayan. Isaiah 42, 49, and 60 tells us about this. Be a light to the nations, so that God's way and salvation would be known beyond Israel. Yun ang calling ng plant na itinanim.
Yun ang misyon ng vine. Maging liwanag ng sanlibutan, maging instrumento ng kabutihan ng Diyos, ng kaligtasan, at ang lahat ng ito ay makilala, maitanghal sa buong sandaigdigan. The vine was not planted merely for nationhood, for selfish identity. The vine was planted for fruit. Justice and righteousness ang fruit na yon na hinahanap ng Ama sa vine. At ito ay dapat makita beyond Israel to the world. Isaiah 5:1-2 also talks about the old vine. My loved one had a vineyard on a fertile hillside. Then he looked for a crop of good grapes, but it yielded only bad fruit. Ang tinutukoy pa rin ang bayang itinanim, Israel. Isaiah 5:7, the vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel. Ayan, hindi na kailangan interpretation. Ang linaw-linaw na. The vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel, and the people of Judah are the vines He delighted in. And He looked for justice, but saw bloodshed. For righteousness, but heard cries of distress. Sa Tagalog version, umasa siyang gagawa ito ng makatarungan. Ngunit sa halip ay naging mamamatay tao, panay pang-aapi ang kanilang ginawa. Ibinunyag na ito noon pa sa Isaiah. The fruit was that the harvest God sought. Namunga pero hindi inaasahan ng Ama. Now, that is the old vine problem. So, yung vine na itinanim, hindi nag-deliver, and that became a problem. There may be leaves, like visible religion, a very loud, visible religion, but the question of God remains, nasan ang fruit? Nasan ang kabutihan, kabaitan, katarungan, nasaan ang kapayapaan? Kaya itinanim para doon. The old vine failed its calling. The scriptures tell us that. Jeremiah 2, Hosea 10, Ezekiel 15, and others. The vine became corrupt. Religiously active, yes, but spiritually compromised and fruitless enough to burn as fuel. Kasi ito yung tinutukoy na sangang susunugin. Very dramatically, Jesus enters the story. The background was the old vine that failed. At sabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas. Lumilinaw na sa atin kung ba't siya ang tunay na puno. The vine in John 15 tells us this. Jesus fulfills the Father's vine project. So ang iniutos, ipinapagawa sa bayang Israel, kaya itinanim doon ay para mamunga, nabigo, hindi naman nagbunga. Now Jesus comes into the picture and fulfills the Father's vine project. Sabi ng Ezekiel 34, 11-12 and 16, I myself will search for my sheep, sabi ng Ama, and look after them. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak. I will shepherd the flock with justice. At dito noon pumasok si Jesus sa sinabing, I am the good shepherd. Dahil siya rin yung tumupad ng gustong mangyari ng Ama na ma-shepherd ang bayan, hindi lang ang Israel, kundi ang buong daigdig, na nag-fail na naman yung bayan na yun para gawin yun. Kaya si Jesus yung naging true vine at pagkatapos siya pa rin yung naging shepherd, the good one. Siyempre, kung may good one, merong bad one. Siya ang sinabing, I am the light of the world kasi merong darkness. Kaya yung mga sinasabi ni Jesus, mga I ams, na pinag-aaralan natin itong mga nakaraang panahon, ay puro may tinatamaan, may nire-rebuke, may ibinubunyag. Pag sinabi ni Jesus at I am the light, na-expose yung darkness. I am the true vine, na-expose yung false vine.
I am the good shepherd, na-expose yung bad shepherd. Kaya kailangan nating harapin ang itinuturo ng scripture tungkol dyan para natin mapakinabangan. And in our very, very personal case, para tayo maging mga sangang namumunga at hindi maputol at maging panggatong. The vine in John 15 and the fruitless fig tree in Mark 11 are not decorative garden images. Matatandaan natin yung fig tree. Ang dami nagtatanong doon, bakit hinahanapan ni Jesus ng bunga yung fig tree na puro dahon at nung walang bunga, the fig tree was cursed and the fig tree the following day died. At sabi ng mga disciples, Lord, yung pong puno na pinagalitan nyo, ayun, tuyo na, namatay. Magkakakambal tong mga kwento na to. Nung failed vine sa Old Testament, itong vine na sinasabi ni Jesus at pati yung fig tree, pinapakita niya yung talagang lesson na ito. These themes, these motifs of the vine, of the fig tree, are covenant warnings, fulfillment announcements, and life and death teaching. Hindi lang ito magandang kwento ng agriculture or horticulture or gardening. Yun ang ginamit na metaphor, springboard ng discussion, but the story doesn't stop there. So enter Jesus, John 15:1, I am the true vine and my Father is the gardener. Ibig sabihin, project pa rin ito ng Father. Kasi di ba, project nga ng Father yung magtanim ng mamumunga dapat na bayan, pero hindi namunga, so si Jesus na ang dumating para gawin yung mission. Jesus is the true vine who fulfills what the old vine failed to bear. Fruits of goodness, righteousness, kindness, justice to the world, to the nations. And the Father was so disappointed. Sabi niya, hindi yan ang nakita ko nung hinanapan ko kayo ng bunga. Kaya sabi ni Jesus, not I am a vine, but I am the true vine. That word true carries the fresh insight of the message. Israel was the old vine by calling, by mission, by design. But Jesus is the true vine by fulfillment. Sa actual accomplishment, naganap, na-accomplish, si Jesus ang naging true vine. John 15, Isaiah 5, and Ezekiel 15 also echo these realities. Life is in attachment to Jesus, the true vine, not to the old vine judged for fruitlessness. This early we ask, saan ba ako naka-attach? Saan ako humuhugot ng spiritual life? Saan ako humuhugot ng lakas, ng katotohanan, ng katuruan? Saan ako humuhugot ng mga ideya na ipapamuhay sa buhay ko? Sa true vine o sa old vine that failed? Jesus fulfills what was at first Israel's calling and mission. But now, he stands up to the calling and does it. Matthew 5, Romans 15, and Isaiah 49 echo these teachings. Jesus fulfills God's earlier purpose and opens salvation to the world para sa buong sangkatauhan. Jesus opens to the nations what had become confined within Israel's religious identity, within Israel's temple confidence and presumed national privilege. Hindi kasi ibinahagi sa buong mundo ito sinarili nila. Bumukod, humiwalay, at kinanya na lang yung dapat sana ibinabahagi sa buong mundo. Kaya sabi ng John, for God so loved the world, hindi lang isang bayan, that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. And then verse 17 says, the Father sent the Son not to judge the world, not to condemn the world, but to save it. Jesus recenters the people of God around Himself. Dinala ni Jesus
ang sangkatauhan sa paligid niya, within his reach, and within the world's reach, nandun siya sa gitna. Not under Israel's priests, teachers of the law, and Pharisees. That is the immediate religious implication of that. Sabi niya, ako yung true vine, sa akin kayo kumapit. Huwag dyan. Huwag sa mga pinagsasabi, tinuturo nila, bagamat may mga tama din dyan, may mga magaganda, pero gusto nyo talaga na mamunga, magkaroon ng buhay, na masagana, full of fruit, sa akin kayo makinig. Sa akin kayo sumandal, umasa, tumindig, dahil ako ang true vine. John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. It is as good as saying that pag diyan kayo umasa sa old vine, wala kayong ma-accomplish. Yan nga, walang na-accomplish eh. Kung may na-accomplish yan, hindi na ako dapat dumating dito, hindi na ako pinadala ng Ama. So, linawin natin sa ating mga sarili kung saan tayo humuhugot ng spirituality, ng strength, ng guidance, ng light. No national, racial, or religious identity can replace remaining in Jesus. Center dapat yon. Hindi sapat ang kaanib naman kami. Kami ang kalahi, kami ang lahi, kami ang nakikikamag-anak. Hindi yun ang usapan. Hindi yung kami ang nasa tamang grupo. Kami yung tagaloob. No. Ang tanong kay Jesus, the true vine ka ba naka-attach? Kasi marami naman, akala nila naka-attach sila kay Jesus, pero nung nagkaliwanagan, hindi pala, kung saan pala naka-attach. At sabi niya, you will know them by their fruits. Gusto mong malaman kung saan kang puno naka-attach, edit nga naman yung bunga mo. Ang bunga mo ba ay Jesusness? Baka naman Pharisees-ness, hindi naman mahirap malaman kung saan ka naka-attach. Ganun kasimple, parang cartoons na nga kasimple yung illustration para hindi na tayo malito pa. Ang buhay ng sanga ay hindi galing sa group label, corporate identity, kundi sa personal attachment ng individual sa puno. At hindi ito by group, hindi by lahi, hindi by nation, hindi by corporate assembly, individual, personal. And the Father remains the gardener. Jesus is very quick to clarify the continuity. Hindi napalitan kung sino ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito. Ang Ama pa rin. Pinalitan lang yung vine. Sends the true vine because the old vine didn't do the work it was supposed to do. John 15:1-2, ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. So we zero in on that. Paano ba nagbubunga? Ano ba ang bunga? At paano malalamang hindi ka pala namumunga? At kanya namang pinaputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Psalm 80 and Isaiah chapter 5 tells us that the Father is the one who planted, cared for, inspected, and judged the vineyard. Hindi tayo ngayon ang nagja-judge, ha? Never. Binabasa lang natin yung nakasulat sa Scripture. And it is the Father who judges. In fact, who did the judging. In John 15, the Father knows what fruit is. Kasi pwede tayong madaya. Katulad ng fig tree, ang daming dahon. Tapos wala naman palang bunga. Ano yung mga dahon na yun? Ang daming verses na alam. Wala namang bunga kabutihan at kabaitan. Ang daming ritual na dinadaluhan. Wala namang bungang kababaang loob. Ang daming ministry, ang daming service, pagod na pagod. Pero wala namang bunga ng peace, ng rest. Kaya dapat tinitingnan natin, baka puro dahon. Dapat may bunga. So the Father knows the true bunga. Hindi siya pwedeng madaya. And the Father knows what blocks fruit and drains life. What must be
cut away. John 15:3, you are already clean, pruned, because of the word I have spoken to you. So ang common reading nito, yung pruning of personal sins. Pag sabi ko, kailangan mapurun ka, ay, dapat pala tumigil ako manigarilyo. Although, dapat nga, tumigil kasi hindi yan mabuti. Uy, dapat pala, ganito. Puro personal ang application. Kasi nalalayo sa tunay na topic kung ano yung fruit na hinahanap at kung ano yung wrong sanga. This reading of pruning as personal behavior and personal life misses the original big picture. And because the reading misses it, hindi tuloy na aaksyonan ng tao yung dapat aksyonan. The context of what had to be pruned is not from individuals, but from the failed vine, the failed system. Yun ang ipuprune. Hindi personal behavior, but corporate religious behavior ang dapat ituwid. Isaiah 5, Jeremiah 7, Matthew 3, Matthew 21, at iba pa. God sought fruit, but religion became confidence without obedience. Ano ang nakita doon sa vine? Confidence in religion, but no moral obedience. Ipinagmamalaki ang relihiyon, ipinagmamalaki ang membership, ipinagmamalaki ang lahi. Pero pag tiningnan mo ang mga asal, mga ugali, sabi niya, anong nakita daw ng Diyos? Lagi kayong mga mamamatay tao, puro kaapihan, puro hibik, iyak ng mga kinakawawa. May angas sa templo pero walang pangingimi sa Diyos. Yan ang natagpuan nung hinanapan ng bunga yung vine. Religion became ancestry without repentance. May pinagmamalaking pinagmulan at lahi pero walang pagbabagong loob. Religion became office and ministry without fruit. At hanggang ngayon, maraming ganito. May hawak na tungkulin at titles, maraming pera at kapangyarihan, pero walang bungang kabutihan, kabaitan, katarungan at katuwiran. Ang problem ay hindi kakulangan ng religious identity. Ang dami nga eh. Ang problem ay religious identity na hindi fruit, hindi blessing sa kapwa. Blessing ka ba sa world? Yun ang tanong. Kasi yung fruit, hindi naman para sa puno yun eh, para yun sa pipitas. So pag sinasabing kailangan namumunga ka, hindi para sa sarili, para may mapitas ang mga tao sa paligid. Yun ang fruit. Yung nagugutom, napapakain. Yung dehydrated, nakakakain ng fruit laden with water. Yun ang tree. Yung mga walang masilungang ibon at mga iba pang nilalang, nakakasilong sa mga dahon, kakadapo sa mga sanga. Kaya yun ang tree na gusto ng Ama. May pakinabang ba sa iyo ang mundo? Nakakatulong ka ba? Blessing ka ba? Kasi kung ang dami-dami mong fruit, pero pang sarili mo lang, anin mo yun. Yun ang old vine na natuyot. Ito yung fig tree na puro dahon pero walang bunga. Bakit siya nag-wither at namatay? Sinabi na sa Ezekiel pa lang eh. Tagal-tagal nang nauna yung kwento nun eh. Kaya nung dumating si Jesus, dapat yung mga mulat, sinabing, ay, eto na, yung true vine. Dapat dito na tayo. Pero hindi, pinatay pa nga nila eh. Nireject nila. Tinawag nilang demonic yan, huwag kayong makikinig. Because the false vines wanted to keep the people under their control. The bad shepherds wanted to keep the sheep para gatasan nila. Kontrolin, ikulong. The old vine had to be pruned of everything that looked religious but did not bear God's fruit. It's not enough that you look religious, that you are religious. You have to bear fruits. Fruits of goodness, kindness, love, forgiveness. Fruits that give others rest. Nagbibigay ba tayo sa kapwa ng nourishment, ng pahinga? O tayo yung pumapagod sa kanila? Binibigyan natin sila ng forgiveness, ng way to be forgiven, o tayo yung umuusig? Binibigyan ba natin ng space o kinukulong
Malinaw dapat yan. This pruning is institutional, not only personal. But of course, it will eventually filter down to personal levels. Pero it begins big. Yung institution, the big idea, the big story. Ritual without righteousness is to be pruned. Altars without obedience have to be torn down. The old vine had to be pruned of scripture knowledge, but without recognition of Jesus. Di ba? Alam na alam nila ang scripture. Nang dumating si Jesus, hindi naman nila kilala, hindi kinilala, at hindi kinilala. Yun ang dapat ma-prune. Puro ka-verse dyan. Pero kilala mo ba si Jesus? John 1:9-11, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. But the world had a lot of religion. That blindness had to be pruned. Tulad nung man born blind, sabi ng mga disciples kay Jesus, sino po may kasalanan? Bakit blind to? Siya o mga magulang niya? Kasi itong mga relihiyosong taong to, basta nakakita ng sakit, meron agad may kasalanan to blame. Dadalaw sa may sakit, sister, baka naman may unconfessed sin ka. Dumalaw ka pa. Yun lang pala yung fruit mo. So, sabi ni Jesus, hindi yung mga magulang niya may kasalanan, hindi rin siya. Ang lahat ng ito ay nagkalakip-lakip para makita ng lahat ang gagawin ng Ama sa buong daigdig. Because ang buong daigdig represented ng bulag na yan, binulag siya. Bibigyan siya ng paningin. At nung binigyan ni Jesus ang paningin, it is symbolic that the truth of Jesus will result in global, worldwide revelation. At ang lahat ay magkakaroon ng malinaw na pagtingin sa katotohanan. Anong ginawa ng mga bad shepherds, yung mga religious leader ng Israel? Nilait, ininsulto, ininterrogate, and eventually itiniwalag yung bulag na nakakita na. At tinawag si Jesus na demonic. Yun itong pinag-uusapan nating vine na kinailangan ni Jesus na manindigan para magkaroon ng available na true vine. Puro religion, puro verses, pero hindi kilala ang Son of the Most High God. Walang Jesusness sa buhay, pero talaga namang namumusarga sa verses ang bibig. Yun ang hinahanap na fruit. The old vine had to be pruned of leadership that blocked people from life. Because yung good shepherd, sabi ni Jesus, I am the good shepherd, therefore merong bad shepherd. Sabi niya, I am the gate. Anong ibig sabihin nun? Sabi niya, I am the door. The sheep will come in and out and find pasture. So Jesus as the gate is not prison. Jesus as the gate is a way in and out. Hindi niya sinosolo, kinukulong, itinatali, binibihag ang tupa. Pero maraming mga shepherds hanggang ngayon, pag sumali ka sa kanila at napalapit, topo-topo, di ka nalalabas. Di ka na makikinig sa iba. Sa akin ka na lang makikinig, dito ka na lang aaten, hindi ka makikipag-fellowship sa iba. Kahit mga kamag-anak mo, huwag ka nang pupunta doon, namatay yung lola mo, huwag na, kasi iba sila, iba tayo. Sinolo, ikinulong ang sheep. Hindi yun si Jesus na gate. Because Jesus as gate is not prison. So dapat mo itanong, sheep pen ba ito o kulungan? Saan ba ako nasadlak? The old vine had to be pruned of fruitless identity. Puro identity, tayo. Pero wala namang bunga. Anong bunga? Well, marami kaming bunga. Ang dami naming project, ang dami naming ganito, ang dami naming mga ginagawa. Pero ang bunga hinahanap ni Jesus ay hindi yon. Kababaang loob, kabutihang loob, maging kapakinabangan ka sa buong daigdig. Matthew 3:8-9, sabi ni John the Baptizer, produce fruit in keeping with repentance, and do not say, we have Abraham as our father. Kasi yun ang pinagmamalaki ng mga Israelites na apo sila ni Abraham. At ng kung sino-sino pa. Sabi ni John, huwag niyong mauungkat sa akin yung apo kayo ni Abraham. Ang atupagin nyo, mamunga kayo ng hinahanap
ng Diyos. Kagandahang loob, hindi ganyang yabang, hindi pagmamalaki, kabutihan. So tigilan ng racial claims, ang superiority, dahil hindi yan ang bungang hinahanap ng Ama. Ba't natin ito pinag-aaralan? Para maipwesto natin ang mga sarili natin in the scheme of things. Because we are surrounded by all kinds of vines like this. Tiyakin naman natin na nakakakapit tayo sa kay Jesus talaga at malalaman sa bunga. God cleanses His vine project by bringing everything to its true vine, Jesus. Life is only in connection to Jesus. John 15:4-5. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Kami magtataka, ba't ang tagal-tagal ko nag-Bible study pero napakabugnutin ko pa rin, wala pa rin akong tiyaga, magagalitin pa rin ako. Bakit hindi ako manaig sa mga tukso? Baka naman hindi ka nakakabit sa vine. Kasi kung nakakabit ka, mamumunga ka daw ng tama eh. So huwag nating bulagin natin sarili, huwag tayong magbulag-bulagan, huwag nating itago ang katotohanan, huwag takpan ng sugat na kailangan niyan buksan, itanghal para malanggas at magamot. Kailangan maging prangka tayo sa ating sarili. Ano bang bunga ko? Anong nakikita sa akin? Para malaman ko kung saan ako naka-attach. Kasi baka buong buhay akala mo naka-attach ka sa true vine, yung pala sa iba. Neither can you bear fruit unless you remain in me, sabi ni Jesus. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So ang project natin, una, tiyakin na kay Jesus naka-attach. At pag nakita na natin, oo nga, naka-attach ako, magpa-prune sa Ama. Not only of personal habits, personal things, but also of big religious issues. Dapat mapurun yun kasi yun ang hadlang para dumaloy ang buhay through the vine, Jesus. Christian life, Jesusness, is not institutional belonging. Hindi kung saan kakabilang. It's not historical continuity. It's not correct labeling na ito ang pangalan mo. Hindi nadadaan yun doon. Christian life or Jesusness is visible life and fruit of Jesus in the branches, in the believers. Na pag nakita ng mga tao, ang ginagawa mo sa, walang duda, bunga ito ni Jesus. Walang duda, kaya Jesus siya naka-attach. Yung sasabihan ka ng tita mo, yan ba ang Christian? Although hindi naman lahat ng ganong paratang at parunggit tama, pero minsan may point, dapat pakinggan. Hindi bumubula ang bibig mo sa dami ng verses. Pagkatapos, masasabihan ka ng ganun. John 15:8, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Ibig sabihin, visible Jesusness is what should be seen in you, and then the Father will be glorified. Christian life or Jesusness is incarnation of Jesus in His disciples, in us. Para bang nabuhay siya sa atin. Then doon mo lang makikita, anong ibig sabihin pala nung talagang peace, nung rest, yung dumarami yung pinapalampas mo na lang, you don't stop at every station and fight every battle, nagiging mapagpasensya ka, less and less matatakotin, more and more mapagtiwala. Yun ang mga bunga. Ba't ka pa magre-religion kung hindi na magiging bunga, napagod ka lang, nahingang ka pa ng tithes and offering, tas wala ka na pala. Dapat sulit. In Matthew 7:16-20, Jesus teaches that a tree is known by its fruit. Good fruit shows good life. Bad fruit exposes a bad tree. Tingnan, suriin ang bunga. Galatians 5:22-23 gives us a very good glimpse of what that fruit is and what it can be.
But the fruit of the Spirit is love. So tanong agad, loving ba ako? Kalab-lab ba naman ako? Joy, peace, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. It's unassailable. Walang makaka-question ang doctrine na yan kahit sa magpatiwa-tiwarik at magpagulong-gulong pagka nandyan at namumunga ka ng love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Surely, tama ang doktrina mo. Surely, naka-attach ka sa true vine. Fruit shows the life of Jesus moving through the branch. Fruit must look like the vine. Ang anak ng Diyos ay dapat kamukha ng Diyos. Ang sumusunod kay Jesus ay dapat kamukha ni Jesus. If the vine is Jesus, the fruit must be Jesusness made visible. Bakit ba may mga allergic sa salitang Jesusness? Dapat allergic ako kay Jesus pagka-allergic kayo sa Jesusness. Parang kung ayaw nyo ng Apple-ness, dapat ayaw nyo ng Apple. Kung gusto nyo ang Filipino-ness, dapat gusto nyo yung Filipino. Ganun lang naman kasimple yung word na yun eh. Why problematize it? John 15:6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned, meaning demoted, from a fruit-bearing branch to a panggatong. That's actually the literal meaning of the sayings. Nagiging firewood, panggatong na lang. May saysay pa rin naman, but much less. Sayang. Sayang naman. Naging gano'n na lang. Ezekiel 15:6, therefore this is what the sovereign Lord says, as I have given the wood of vine among the trees of the forest as fuel for the fire, so will I treat the people living in Jerusalem. This is the Most High God speaking through the prophet. Sabi niya, kung paano ko ginagawang panggato ang mga tuyong kahoy, ganyan ang gagawin ko sa mga taga-Jerusalem na puro religion, tapos hindi naman maka-Diyos. The verses say this. All you have to do is read it. The gospel of the true vine is this. The old vine failed. God sent Jesus, the ultimate vine, na tumupad at gumanap sa dapat sana'y calling ng old vine. God sent Jesus, who bore the fruit God sought and gathered the fruitful people into Himself from all over the world. Inilabas ni Jesus sa bakuran ng Israel, ng Jerusalem, ang paghahari ng Diyos. Kaya sabi niya, go to all the nations, be my disciples, teach them everything I have commanded you. Hindi yung commanded ng mga priest na yan, hindi yung commanded ng mga Pharisees. What I commanded you, yun dali nyo sa mundo. Okay, ang dami naging mga missions all over the world. Ano ang dinala? Kaninong turo ang dinala? You will know them by their fruits. So the fresh announcement of John 15 is this. Life with God is now sourced from Jesus, not from the old vines, failed, fruitless branches. Recognize that, true followers of Jesus. Fruitfulness is now possible only by the personal connection to Jesus, not to the old vine. Let the command of Jesus actually shape relationships. Pag sinasabi natin, teka, okay, mananampalataya ako ni Jesus. Nakakapit ako sa vine. Paano ka makitungo sa nanay mo? Paki-review kung paano ka makitungo sa biyanan, sa hipag, sa office mate, sa kapitbahay. Eh, doon pa lang, malalaman mo na kung anong vine ka meron.